Valentine's. Speaking of a New Year, ito nga, iba't iba po ang ating naging celebration. May mga ibang nagpaputok, Jules. Meron din namang ibang hindi. Pero aalamin natin ngayon ang ginawang pagbabantay, of course, ng Department of Health. At para bigyan po tayo ng impormasyon dyan, makasama po natin this morning ang ating very special guest, si Undersecretary Ted Herbosa ng Department of Health. Good morning, Yusek. Good morning, good morning, good morning. Happy New Year! Happy New Year sa inyo. Ayan, umpisa na natin, Yusek. Speaking of Happy New Year, kamusta po yung pagbabantay ng Department of Health dito sa naganap na bagong taon? Well, number one kami dahil yung numero ng mga kabataan na injure medyo bumaba by almost from 31% to 26%. So malaking pagbababa yun kasi yun yung tinutukan namin this year. Sabi namin pinaalalanan lahat ng mga nanay, tatay, kuya na paalalahanan yung mga bata na huwag magpaputok. And bumaba din yung numero ng mga pedestrian o yung mga naglalakad lang at nanonood na tinamaan ng paputok. So magandang balita yun. On the other hand naman, ang hindi masyadong maganda for the same period, tumaas yung numero ng mga na-injure. Pero ang tingin naman namin dito, nagpaalala tayo sa mga mamamayan na magpatingin sila sa emergency room kaagad pag nasa bugan. So, marami sa kanila minor injury lang. So, napauwi din yung outpatient lang ang treatment, binendahan lang, binigyan ng tetanus shot or tetanus injection. Pero Yusek, tingin niyo, totoo ba yung sinasabi nila, no, Jules? Kasi napansin ko nung bata ako, siguro 7 o'clock pa lang, 8 o'clock, ang dami ko nang naririnig na paputok. At dire-diretso yan hanggang bukas. Pero ngayon, parang siguro nag-antay ako 11:30 to quarter to 12, tapos natapos agad ng hanggang 12. Tingin nyo, natuto na ba talaga ang mga Pilipino? I think natututo na rin at nakikinig na rin sa mga pahayag ng kagawaran ng kalusugan at siguro nagagawa rin ng mga kapulisan at yung mga head ng lokal na pamahalaan yung pag-alis ng mga bawal na, at malalakas na paputok. So if you notice, karamihan mga aerial fireworks na napapanood, hindi na yung mga yung mga bawal dati na napaka malakas na tunog na parang yung Goodbye, mga Philippines. Goodbye Philippines. Although meron pa rin, iniba lang yung pangalan. May Yolanda na nga. May Yolanda at may Piccolo pa, yung mga illegal Yung na talaga hindi fireworks. nakabawal. Yung Piccolo is still the number one cause sa mga bata. Kasi yung Piccolo na discover namin, pag bumili ka pala ng fireworks display, kuminsan binibigay na libre. So, May package kuminsan pa palang nabibigay sa ganon. mga bata. Oo, kaya number 2 yung binan na natin yan yung Piccolo 4 years ago. Binan na po yan kasi yan pa rin ang nagiging problema. Karamihan ng mga kabataan, yung less than 10 years old, yan yung naging problema this year. So, again, siguro sana next year mawala na talaga yung Piccolo. So sir, paano kaya mas magagawa ng paraan na talagang yung mga nagbebenta mismo hindi na sila makapag-provide nito mga Piccolo na to? Ayun, tumitingin kami ng mga paraan para maamyendahan yung mga batas. Kasi meron sa fireworks na nire-regulate yung amount, may mga banned, may mga regulated. At itong Piccolo, naka-ban na to At ang balita namin sa mga taga-Bulacan, yung mga gumagawa ng fireworks, hindi sila ang gumagawa nito. Meaning, naangkat to sa ibang bansa. So, ibig sabihin nun Naipapasok sa bansa natin, dapat matulungan tayo ng customs para mapigilan yan. So, panawagan yan doon sa ating bagong customs commissioner, si Sunny Sibilyan, na mas maging strict. Mas strictuhan yan para hindi makapasok dito sa Philippines. Pero Yusek, ano ba yung kalimitan nga nagiging problema when it comes to sa mga fireworks, yung mga napuputukan? Ano ba yung mga, siguro bigyan tips and advice or yung lesson sa mga viewers natin? Siguro, kasi yung iba yung pag nasindihan, nababalik pa sila. Tapos yung iba naman, Pupulutin pa mismo yung diba? Oo, tapos yung hindi pala pumutok. nasindihan na, hindi nila alam. Ano po ba yung mga dapat alam nila? Well, number 1, sinasabi namin na merong legal na fireworks. Pero sinasabi din ng kagawaran ng kalusugan, lahat ng fireworks, delikado. Makakasakit talaga. May injury talaga pag hindi hinandle properly. At number 3, ang mga kabataan, bawal talaga magpaputok. Kasi nga, ang risk nila, lalo na itong mga 10 years old, 9 years old, yung average age ng sa emergency room, hindi dapat nag-handle ng ganyang klaseng mga bagay. So, yan ang advice natin. Kung ma-injure naman sila, maraming first aid tips na kailangan sundin talaga. Yung blast injury, yung pagka nasa bugan, tetanus prone yan.
So, importante na huwag mo lalagyan ng kahit ano, yung mga Colgate or mga dahon. Mabigyan na lang siguro ng Ihugasan lang, running water, running cover with a clean towel, at takbo na sa emergency room. Maraming sumunod sa amin dyan. And I think yan ang reason kaya siguro marami rin kaming cases na nakita sa mga emergency room ngayon. Pero karamihan sa kanila na-dressing na gamot na, tapos pinauwi na sila. Pero ang maganda pa, isang good news dyan, napakaganda kasi nung campaign na ginawa ng Department of Health din na mas maganda na yung mga community fireworks na lang, umatenda lang tayo gano'n, manood na lang tayo, kaysa tayo yung mismo magpapaputok. At least, safe na safe tayo ngayong bagong taon. Sana nga ma-develop yan, sir, no, na per region or per city, meron talagang gathering na lang, na doon na lang pupunta lahat. Correct. In fact, nakikita ko nga sa mga balita kahapon, pinakita yung iba't ibang mga syudad sa iba't ibang parte ng mundo. Sa kanila pinapakita yung kung gaano kaganda sa Dubai, yung sa buong building, sa Taiwan, yung sa Eiffel Tower, sa Sydney Bridge, sa New York. Pero sa atin ang pinapakita yung mga naputok. So, siguro talagang tama na. At sinabi naman ng marami nang sumusunod na lokal na pamahalaan at mga private establishments. Like for example, dyan may mga shopping mall dyan tayo sa Quezon City na gumawa ng concert, na countdown concert. Tapos may fireworks na maraming May nasiyahan. mga successful din naman, Yusek. Like Correct. nasabi nyo sa Eastwood, Sa meron din sa Eastwood, Ayala, sa MOA, MOA. sa Manila Bay. So meron marami rin naman din silang pagpipilian, kanya-kanyang celebration. Ang mahalaga, naging safe sila at sumunod sila sa Department of Health. Pero Jules, hindi lang yan pag-uusapan natin. Siyempre, alamin din natin yung mga upcoming activities at kung ano ba yung dapat i-expect natin sa Department of Health this 2014. Well, number one, yung sa biggest accomplishment ng Department of Health sa 2013 yung na-attain namin yung international certification, yung tinatawag na ISO 9001-2008. Kami po ang kauna-unahang executive branch national agency na nabigyan ng ganito. Maraming ospital at maraming regional offices at isang certification para sa buong agency. So first po kami na nito. So makakaasa ang ating kababayan na ang serbisyo ng kagawaran ng kalusugan may international standards na. Wow. Yan, Next, na-approve na rin ng ating presidente yung ating modernization project ng Philippine Orthopedic Center. Okay. So, magpapatayo na ng bagong 700-bed hospital. Ito rin po ay para sa mahihirap. 700 beds, 490 po nito para doon sa PhilHealth-sponsored patients. And may na-award na dito. Ito ay public-private partnership. Kaya ang maganda dito, yung pera na gagamitin pang build ng hospital ay manggagaling sa private sector. So sila po ang magtatayo at patatakbuhin yung hospital at babayaran lang sila ng, let's say, PhilHealth at saka ng mga private patient na pupunta doon. Sir, saan po itatayo yung Sa hospital? tabi ng National Kidney and Transplant Institute. May parking lot sa pagkaharap mo yung Quezon National Avenue. Kidney sa kaliwa, sa East Avenue. East Avenue. East Avenue, katapat ng Heart Center. So magkakasama na yun doon yung mga specialty hospital, yung sabi nila, nadagdagan na ng Bulalo Hospital. Bulalo Hospital kasi yung bagong orthopedic itatayo doon. Tapos tuloy yung next year, ang napakaganda na nangyari itong 2014 budget, nakuha na natin yung pera from the sin taxes. Yes. Na inilaban din natin in 2012, no? So for the whole year of 2013, 37 billion po ang ilalaan sa health premiums ng pinakamahihirap na Pilipino. So maganda 'yon. Ibig sabihin nun 14.7 million families na mabibigyan ng PhilHealth kahit wala silang trabaho. Wow. So pagpunta nila sa hospital, tawag doon sponsored PhilHealth na sila, sponsored ng national government. No balance billing. So hindi na sila sisingilin dapat nung public hospital. And of course, syempre patuloy pa rin po yung pagbabantay ng DOH sa mga sakit. Nandiyan pa rin yung mga, Correct. Oo. usong-uso pa rin ng dengue, chikungunya, iba-iba po yan. At yung non-communicable diseases. Non-communicable Ito diseases. yung mga sakit sa tawag dito, heart attack, stroke, Yes. cancer. Lalo na So, after no? After Yes. Noche Buena at medyo Noche. Pero Yusek, ano po pa rin po yung ginagawa natin? Pareho pa rin po ba o mas pinaigting natin yung pagbabantay natin, lalo na yung paggawa natin ng campaign to create public awareness tungkol dito nga sa mga dengue, chikungunya? Kasi alam naman Correct. natin, ako nagka-dengue ako noon So, paano po ba natin na ginagawa yung campaign natin? tuloy-tuloy ang kampanya natin. Ang dengue season natin is during the rainy season. Ano? So,
ang kampanya talaga dyan, yung 3 o'clock habit, yung malinis yung kapaligiran, at ma-protect tayo, mapatay yung vector, yung mosquito sa ating mga paligid. So, talagang kinakampanya natin, malaking problema yung dengue, lalo na dito sa urban centers. Kasi everybody can be affected. So, tuloy-tuloy yan. Maganda yung mga tulong ng media. Kasi every time ito, kaya nitong iwas paputok, nakatulong ang media dyan. Diyan sa dengue campaign, nakakatulong din ang media dyan. Pati doon sa non-communicable diseases. Yung healthy lifestyle, pagpigil sa sigarilyo, pagkain ng tama, healthy Jules. diet, at pagbawas sa inom ng alcohol. Yan. Okay, Oo naman. sige. New Year's resolution natin yan. Dapat itigil na Tama. yung... Natin lahat. Ay, ako wala akong mga... Okay. And sir, speaking of spreading awareness, no, then halos lahat naman po tayo may mga gadgets tayo and all, and social media. So, paano po ba natatranslate ng DOH na maipakalat din po sa social media yung mga details and information? Ako, I'm very active sa social media. I have a Twitter account, Teddy Bird, at saka may Facebook account ako, Ted Herbosa. At doon ko pinopost yung aking mga anong tawag dito, advocacy sa health. At nakikita ko, malaki din ang reach niya kasi Yes, pag maganda siya, sinishare siya nung iba. I think I have about 3,000 followers. Karamihan mga doktor at saka mga friends ko, no? So I'll follow pag you, nakita Yusek. nila, sinishare nila, nakikalat yung information. So talagang alternative form siya ng ng pag-spread. Lalo na a lot of our youth, yung mga age group ninyo, dyan nakatutok. Yung, Mas mabilis kasi yung mga anak ko nga, pagkasama namin, nakatingin lang dun sa kanilang cellphone. Saka one press away, nandiyan na kagad. Kita mo na kagad Bilis yung... And it information. spreads really fast. Nakita nyo yung tulong sa Yolanda. Ang daming tumulong. Ako, social network nag-spread yan. So, I believe na talagang we can spread all this awareness, advocacy campaign sa ating mga awareness. Pero ito naman, Jules, tanongin din natin, ito, personal question, sir. Paano po kayo nag-celebrate noong New Year? Oh, of course, family. Kasi ang gusto mo, you're close with the people you love. So, So, iwas rin tayo sa fireworks, sir. Iwas, wala kaming fireworks this time. This time talagang sabi nila si Yusek Herbosa kasi magagalit. so the rest of my family, wala talaga kaming binili ni isang fireworks. At I think inengganyo rin namin karamihan ng mga families na gano'n, mag-celebrate in an alternative way. And instead of spending 10,000, 15,000 sa Susunugin mo fireworks, lang. i-donate na lang dun sa mga naapektuhan ng madami nating disasters last year. Yes. From Zamboanga to Bohol to Tacloban and Yolanda victims. And sir, si Jules din sa safety natin, no? Iti-take into consideration din natin yung sinabi ng Eco Waste Coalition Yes. na nagbibigay toxic rinse siya pala at hindi maganda sa kalikasan natin. Itong Correct. mga fireworks na ito. Correct. Yung air quality, tumataas yung tinatawag na particulate matter, yung haze. Ang tawag natin doon, may haze. So nakikita natin yan pag may mga tao na may asthma or mayroong Yes. chronic obstructive lung disease. Ang nangyayari sa kanila, nagkakaroon ng acute exacerbation at inaatake, pupunta sila sa emergency room para bigyan ng gamot para ma-relieve. Pati yung mga tao na walang asthma, kung minsan pag napalakad ka sa mausok, talagang uubo-ubo Ako ka. din, Oo. wala akong asthma pero... Kahit Mahirapan ganun kalala yung correct, nasa-suffocate, correct. Mahirapan So, huminga. ibig sabihin nung mataas yung particulate matter at hazardous to Kahit nga health. lucis lang eh. May usok pa rin talaga. Tsaka sir, sabi yung particulates na to, nakaka-affect daw siya para mas lumakas or yung mga ulan na maging effect niya. Kasi may nabasa pa ko article na yung carbon emissions daw nitong mga paputok na to, nakaka-affect din daw sa doon. Actually, pag tumaas siya, kasi malalaki yung particulate matter ng blast fireworks. Siguro sa smoke or sa yung mga burning. So yun yung mga advice namin. Nag-i-stay yan dito sa... So pag may mga pictures ka nila after New Year celebration, kitang-kita yung haze. Parang may nakabalot na cloud doon sa buong city. Pero sir, sa po sa naging highlight no, ng 2013, itong nangyaring Yolanda sa mga affected areas sa Visayas, sa Tacloban, sa Leyte, sa Samar. Kamusta po yung bagong taon doon? Nag-observe po ba ang DOH? Well, tuloy-tuloy nga ang serbisyo ng ating mga tao doon, mga doktor at mga nurses na nag-service to para tuloy-tuloy. Luckily, yung sa Tacloban, ang report sa amin sa Eastern Visayas Regional Medical Center,
iilan lang yung na-injure sa paputok. Community fireworks ang ginawa nila doon. Nag-donate yata yung isang company ng fireworks display for 15 minutes doon sa city center. So yung mga tao doon lang nagpapunta. Tapos si Mayor may pa-concert. So ginawa yung community fireworks. Siguro naman nasiraan ka na ng bahay, na namatayan ka na, siguro naman hindi ka na magpapaputok. So maganda naging resulta doon. Pero tuloy ang reconstruction namin doon. Ang plano doon to build back better. Yung sinasabi nga, yung hospital yung magiging parang center. Okay. So like yung aming hospital doon, nasa tabi ng dagat So ililipat hopefully yon to an area na safer and then stronger, na pag nahita ang isang community ng malakas na typhoon or nakatayo pa rin yung hospital. At doon ang magiging area ng evacuation. Siguro yung gym niya gawing evacuation center. At yung mga communication system nandoon, yung power generator sets, at yung water supply nandoon. So, ganun yung nagiging plano ngayon doon sa commission, doon sa kay Secretary Lacson. Alright. Sir Ted, as we end this interview, gusto lang po sana makuha yung pananaw ninyo. Balik din natin sa New Year, sa mga paputok. Is it about time na ipagbawal na po yung mga paputok? Actually, bawal na, no? Karamihan nga nitong mga nire-report namin ay banned na. Ang mensahe ko sa ating mga mamamayan parang maraming na-aksidente sa kotse, di ba? At saka sa truck, sa bus. Iba-ban ba natin yung mga truck at bus? So, ang importante, pag-itingin natin doon sa mga driver na mag-drive sila safety. So, ganun din ang pananaw ko sa paputok. Yung lahat ng mga advanced countries, hindi naman sila nagpapaputok sa residential area. Meron silang community fireworks na professional yung mag-handle. In fact, ang Philippines nga ang champion dyan sa World Fireworks Competition sa Germany. So we should even have the best, di ba? During welcoming the New Year, at matalo natin lahat ng mga iba't ibang cities. So ganun ang direction ng Department of Health, na maging aware at educated at mature yung mga Filipinos in terms of welcoming the New Year. Okay. Alright, at syempre, ang dami nating natutunan from Yusek. Yusek, again, would like to thank you for joining us this morning. At a happy New Year po. Happy New Year sa inyo dalawa. Alright, that was Yusek Ted Herbosa ng Department of Health. Alright, mga